if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Heal us, oh Lord, and heal our land. Forgive us sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face and humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Hear our cry and heal our broken Umaga po sa inyong lahat, sa mga nakakapanood ng video na ito, sa ating mga kapatid dyan sa Church of God Banlik, Church of God Main, Church of God Santa Rosa. Binabati ko rin ang mga kapatid natin sa Church of God San Pedro, ang Church of God Tagaytay, mga kapatid natin dyan sa Kabikulan, Donsol, Sorsogon, sa Kabarian, sa Santa Cruz, Magaragad, Donsol. Kayong lahat ay aking binabati ng pagpalang umaga, pagpalang araw sa inyong lahat. Ang Church of God Santa Maria Laguna, sa Paoo, sa Juan Santiago, Saksak, dyan sa Bagong Bayan, Santa Maria Laguna, mga kapatid natin sa Mabitak, Laguna, mga kapatid natin dyan sa Los Baños, sa Maindon at sa Bayog,
sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na tayong lahat ay binigyan niya ng pagkakataon. Lagi natin binabanggit at naririnig na malayo man ang ating distansya, kayo man ay nadyan sa iyong mga tahanan at ako ay naririto, hindi po hadlang na tayong lahat ay Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at paghahayag ng salita ng Diyos. Dito po sa Kalamba ay ganun po, medyo nababawasan po ang PUN, PUI. Salamat po sa Panginoon at tiis-tiis lang po at makakaraos din po tayong lahat. Sa dinadanas po natin na sitwasyon ngayon na pangyayari ay hindi lamang po COVID virus ang ating kinatatakutan. Sabi nga nila, dalawang virus ang umaatake ngayon sa ating paligid. Po, hindi lang COVID virus, dalawang virus. Unang virus ay yung COVID-19 virus at pangalawa yung tinatawag na fear virus, yung takot. Alam nyo, yung dalawang to hindi natin nakikita eh. Ang COVID ay makahawahan ka ng mga taong may COVID. Pero ang fear, kahit wala kang kausap na may virus, kahit nayan ka sa iyong tahanan, ay pwede kang maapektuhan ng tinatawag na fear o yung takot. Alam niyo, tinignan ko sa dictionary ang meaning ng fear. Ang meaning ng una, sabi diyan, is an emotion induced by perceived danger or threat, which causes psychological changes and ultimately behavioral changes. Sa Tagalog, ang takot ay isang damdamin na nadarama ng napapansin ng panganib o banta na nagdudulot ng mga pagbabago sa nasa isip o yung psychological na tinatawag. Ito yung nagdudulot ng pagbabago ng ugali. Pagka ang takot ay namayani sa isang tao, medyo apektado yung kanyang pag-iisip. At sabi nga ni Dr. Ong, humihina ang ating immune system kapag ka tayo ay natatakot. Kapag ka ang isang tao ay nakaramdam ng takot, mas madali siyang maapektuhan ng karamdaman. Kaya yung mga nararanasan natin sa ating paligid, yung mga panganib o banta, ito yung nagdudulot sa atin ng psychological effect. Ito yung nagdudulot sa atin ng pagbabago ng ugali. No? Yun yung takot. Napakalaking danger sa mga tao, hindi lamang sa mga hindi mananampalataya, maging sa mga mananampalataya. At sa Biblia, ang ipinakikitang takot, ito'y nag-aalis ng pananampalataya. No, nililiglig nito ang pananampalataya ng isang tao. Mateo 8:25 ang sabi diyan, dahil sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo, sabi nila. Takot sila, ito yung unang takot na nararanasan ng mga tao. Natatakot sila sa mga pangyayari, katulad nila ng mga alagad. Nung sila ay nasa laot at nakaranas sila ng matinding ng hangin, ng unos, ng alon. Pangalawa, sa Mateo 14:26, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makitin lang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ito yung takot, ito yung unang takot na nararamdaman ng mga tao. Sa Marcos 5:33, ito yung takot na nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Sa Marcos 5:33, palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Ito yung babae na nagkasakit ng 18 years.
dinudugo ng 18 years. Yung takot na mayroong pagsamba. Ang sabi diyan, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa, no? Sumamba sa Diyos. Takot na mayroong pagsamba, takot na mayroong paggalang sa Diyos. Sa Mateo 9:8, nang makita ito ng mga tao, sila natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Takot na gumawa ng pagkakamali sa Diyos, takot na may paggalang sa Diyos. Sabi diyan, sila'y takot at nagpuri sa Diyos. Takot na magiging dahilan upang ang mga tao ay sumamba sa Diyos at magpuri sa ating Panginoon. Alam nyo, ang takot, ito ay kaaway ng pananampalataya. Fear is the enemy of faith. Ang takot ay kalaban ng pananampalataya. Fear. Ngayong umaga, how to conquer fear? Paano natin malalabanan? Paano natin malalampasan? Paano natin mapagtatagumpayan ang takot? Dito sa apat na to, paano natin lalabanan ang takot na ito? Dito ko po siya kinuha sa salitang fear. Una, letter F, paano natin malalabanan ang fear? Ang una po ay pananampalataya. Sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Bago tayo maging anak ng Panginoon, ay isang requirement. Ang requirement, faith. Pananampalataya. Pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pagka ikay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, pagka ikay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, ang sabi diyan, binigyan ka niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay anak ng Diyos, siya ang ating Ama. Siyang lumalang ng langit at ng lupa. Siyang gumawa ng sanlibutan. Siyang gumawa sa iyo. Matatakot ka pa ba sa mga nangyayari sa iyo? Dahil ikaw ay isang anak. Ikaw ay anak na ng Diyos. Alam niyo, merong illustration, isang tatay na lumalakad sa alambre, yung high wire walk, na nakatali to sa magkabilang building o bundok man, dalawang bundok, ang lalakaran niya ay bangin at siya ay tutuloy doon sa wire o doon sa kable. Ang isang maraming nanonood, ang lalaking ito ay tumulayo na may hawak na pole. No, yun lamang ang kanyang balance. 100 meters, 50 meters, 100 meters. Lumakad siya. At siya nakatawid sa kabila. Palakpakan ng mga tao. Galing. Biro mo, ang taas. Hindi mo kita ang tao sa ibaba. Pero siya nakatawid ng walang takot. Nagtanong siya sa mga tao, naniniwala ba kayo na ako ay makakabalik sa kabila? Palakpakan ng mga tao, oo, naniniwala kami. Naniniwala kami. Ang sabi nila, kung kayo'y naniniwala, sino ang nais na sumabay sa akin, pumasan sa akin, at tatawid kami sa kabila? Nagpahimik ka ng mga tao. No, naniniwala sila na siya ay nakatawid, pero yung siya ay sasakay pa sa kanyang balikat, ibang usapan na yun. Tumahimik ang mga tao. Pero merong isang bata na nagsabing, ako po, naniniwala ako na makakabalik po kayo sa kabila. At ako po ay papasan sa inyong likuran para makatawid sa kabila. Kung gayon, halika, pumasan ka sa akin. Ang batang ito ay pumasan sa lalaki at ang lalaki ay nakatawid ng maayos sa kabilang building o sa kabilang bundok. Palakpakan uli ang mga tao. Tinanong ang bata, "Uy, ang tapang mo. Bakit ka pumayag na ikaw ang
pumasan sa likod ng lalaki. Hindi ka ba natatakot? Hindi po ako natatakot. Naniniwala po kasi ako na siya ay makakabalik sa kabila. Kasi nakarating na siya sa unahan at makakabalik siya sa kabila. At higit sa lahat, kasi po siya tatay ko. Naniniwala po ako na iingatan niya po ako. Kasi tatay ko po siya. Alam niyo mga kapatid, ito po ang tatay natin. Kung tayo ay naniniwala na tayo ay mga anak ng Diyos, may pananampalataya tayo, kayang-kaya natin labanan yung fear. Hindi tayo matatakot. Kasi iniingatan po tayo ng ating tatay. Sa unang Juan 5, 4 hanggang 5, sapagkat napagtatagumpayan o sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Mga kapatid, anak ka ba ng Diyos? Kung anak ka ng Diyos, kayang-kaya mong pagtagumpayan. Hindi lamang ang takot, kundi ang sinabi ng Biblia, ang sino mang sumampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos, na pagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Kahit yung mga takot na yan, kayang-kayang pagtagumpayan. So una, para labanan, napakahalaga, para malabanan ng isang tao ang kanyang takot, kailangan meron siyang pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, letter E, para mapagtagumpayan mo ang takot, kailangan meron kang prayer, effectual prayer, yung mabisang panalangin. Pilipos 4:6 ang sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Prayer, mabisang panalangin ang kalaban ng fear. Ang tatalo sa takot. Kung ikaw ay nalulungkot sa bahay, kung ikaw ay nabobor, kung ikaw ay natatakot, alam mo, nababalisa, alam nyo, iba yung takot sa anxiety eh. Pero kaya kung tayo ay walang ginagawa, mga kapatid, manalangin ka. Kaibigan, kapatid, tinatalo ka ba ng takot? Manalangin ka sa Diyos. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Alalahanin yung takot. Kaya niyang tanggalin at palitan ito ng isang mapayapang pag-iisip. Kaya ba niya yan? Kaya. Kasi bakit? Una, anak ka ng Diyos. Pangalawa, nananalangin ka sa Kanya. Sa Juan 20:19, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Dahil natatakot sila, ang ating Panginoong Jesus ay tumayo sa kanilang kalagitnaan at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Kapatid ko, sa oras na ito, sinasabi ng ating Panginoong Jesus, sumayo ang kapayapaan. Pumayapa ka. Manalangin ka sa Diyos at sasayo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Mateo 8:25, dahil sa labis sa takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad, Panginoon, tulungan ninyo kami, lulubog tayo. Ito rin ang naranasan ng mga alagad nung sila ay nasa laot. Dahil sa matinding bagyo, matinding unos, alon, gabi pa, ang dilim. Nakaranas sila ng matinding problema din. Matinding pagsubok. At sa tingin nila, sabi nila, lulubog tayo. Wala silang ginawa kundi ang tumawag sa ating Panginoong Jesus. Sabi nila, Panginoon, tulungan niyo kami. Lulubog tayo.
Kapatid, tayo ay parang lulubog sa takot. Wala tayong dapat gawin kundi ang lumapit sa Diyos. Tumawag sa Diyos, Panginoon, tulungan mo kami. Lulubog kami. Hindi man tayo lulubog sa tubig, pero lulubog tayo sa takot. At ang takot na ito ang magiging dahilan para tayo ay lumubog sa problema. Manghina, magkasakit, maapektuhan ng nangyayari sa ating paligid. Wala tayong dapat gawin kundi ang lumapit sa ating Panginoon Jesus. Bakit po? Ang mga alagad, alam nila lalapitan nila. Ang ating Panginoong Jesus, kahit nagkakagulo ang mga alagad, nararanasan pa rin ang kapayapaan. Biro mo, natutulog. Natutulog ang ating Panginoon. Kaya nung lumapit ang mga alagad sa ating Panginoon, agad na bumangon ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi, tumigil ang kahangin, tumigil ka alon, at bumuti ang panahon. Kapatid ko, wala tayong lalapitan, kundi ang makapangyarihang Diyos na nagpapatigil ng bagyo at unos sa ating buhay. Yan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumapit ka sa Kanya, alam mo ang lalapitan mo, si Jesus yan, si Jesus na kayang-kaya niyang patigilin anumang unos, anumang takot ang nasa sayo. Lumapit ka lang sa ating Panginoong Jesus. Ano pa? Sa unang Tesalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nais niya na tayong lahat ay manalangin palagi. Walang tigil. Sa ibang salin, ang sabi diyan, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. No? Tayo ngayon na nasa ating mga tahanan, hindi tayo pwedeng lumabas. Hindi tayo pwedeng magtrabaho sa labas. Ito na yung pagkakataon natin na tayong lahat ay manalangin sa Diyos. Itiklop natin ang ating mga tuhod, sabihin natin ng ating mga labi kung ano yung takot na bumabalot sa atin. Sambahin natin ang ating Diyos sapagkat ito ang nais niya sa iyo. Habang ikaw ay lockdown, habang ikaw ay nasa iyong tahanan, manalangin ka sa Panginoon para mapagtagumpayan mo ang takot na bumabalot sa iyong puso at isipan. Letter A. Paano natin malalabanan ang takot? Ang pangatlo, adoration. Yung ating pagsamba sa Diyos. Sa Gawa 16:25, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno at nakikinig naman ang mga bilanggo. Ang sabi doon sa talatang 24, sila'y nakatanikala ang kanilang mga paa at kamay. At nung maghahating gabi na sa verse 25, sila'y nanalangin at umawit ng himno habang sila ay nakabilanggo. Alam nyo, sa panahon na tayo ay dumaranas ng fear, parang tayo ay nakatanikala. Tayo ay nakagapos ng takot. Hindi man tayo literal na nakagapos ng mga kadena, pero parang yung takot ang gumagapos sa atin. Alam mo, para wag manaig ang takot, umawit tayo sa Diyos. Katulad nila Apostol Pablo at Silas. Habang sila'y nakatanikala, sila'y umaawit. At nangyari sa 26, sa verse 25, nakalag ang kanilang tanikala. Lumindol, ang sabi doon, nayanig, lumindol, at nakalag ang tanikala ng kanilang mga paa at kamay. At sila ay nakalaya. Sa ating pag-awit sa Diyos, makakalaya tayo sa takot. Ang ating mga kamay, ang ating mga paa, hindi tayo makakilos sapagkat gapos tayo ng takot. Pero sa ating pagsamba sa Panginoon, sa ating pag-awit sa Panginoon, kapatid ko, pwede kanyang mapalaya sa pamamagitan ng pagsamba sa Panginoon.
Para hindi manaig ang takot, umawit tayo sa Diyos. At sa ating pagsamba, may gagawin siya sa atin. Yun nga, tulad nila Pablo, ni Silas, sa verse 26, lumindol ng malakas, nayanig ang pundasyon, nabuksan ng pinto, nakalagang tangkalang lahat ng bilanggo. Imagine nyo, hindi lamang silang dalawa ang nakalagan ng tanikala. Kung babasahin nyo ang verse 26, lahat ng bilanggo, nakalag ang tanikala. Sa ating pag-awit, kasama ng inyong pamilya, through you, sa pamamagitan mo, habang ikaw ay umaawit sa Diyos, habang ikaw ay sumasamba sa Panginoon, hindi lamang ikaw ang mapapalaya sa takot na nakagapo sa iyo. Maging yung mga kasambahay mo, hindi silang mapalaya sa kanilang takot sa pamamagitan ng pag-awit natin sa Panginoon. Sa Efeso 5:19, mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Colosas 3:16, kalawang bahagi. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo, naalala ko si Sister Noemi noong kami ay nasa Bicol. Anong time na yun? Siguro may mga 30 years na o 20 years na kami pumupunta sa outreach namin sa Kabikulan. Nung time na yun, hindi pa nakakapasok ang sasakyan. Bangka pa lang kasi nasa gilid siya ng dagat. Kaya pag hindi makakapasok ang sasakyan, kaya bangka. Nagbabangka kami. At yung mga outreaches namin doon, yung mga anak ng ng church namin doon ay malayo. Halos 1 oras ang biyahe. Nagkaroon ng film showing doon at ginabi kami. Ginabi ng uwi. Napakalakas ng hangin at napakalakas ng alon. Alam niyo, sabi ng isa namin kapatid na Florida, gusto mo hindi umawit ka nga. Ang aking misis ay umawit. Halos, sabi nga niya, ay 2 album na ang naawit niya. Pero dahil sa pag-awit na yon, yung mga kapatid, pumayapa. Kahit merong malakas na hangin, kahit malakas ang unos, malalaki ang alon, dahil sa awiting yon, pumapayapa ang aming mga kapatid. Kapatid ko, ganun din sa ating lahat. Habang ikaw ay may takot, umawit ka sa Diyos. At ang Diyos naman, papawiin niya ang iyong takot. Amen? Kalulihan, para malabanan ang takot na bumabalot sa ating puso at isipan, napakahalaga habang ikaw ay nasa iyong tahanan, basahin mo ang salita ng Panginoon. Basahin mo ang kanyang mga pangako. Sabi sa Josue 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Huwag nating hayaan na sa isang araw, habang ikaw ay nasa iyong tahanan, hindi mo mabasa ang kanyang mga salita. Pagkakataon mo na to, kapatid ko, para malabanan ang takot na nasa ating puso at isipan, punuin mo ng salita ng Diyos ang iyong kaisipan, ang iyong puso. At ito ang magbibigay ng pagkakataon sa iyo upang maalala mo ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa iyo sa panahon na ikaw ay natatakot. Alam niyo, naalala niyo yung awit 91? Ito ay para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng tao na may takot, na natatakot. Nais kong basahin sa inyo ang awit 91. Ang sabi dito, sa verse 6, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, o sa palaso ng mga kaaway, o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o araw. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo.
Di ba yan ang nangyayari ngayon sa ating paligid, bunga ng COVID virus? Kaya tayo natatakot. Kasi iniisip natin na baka tayo ma-infect. Iniisip natin baka tayo ay isa doon sa gamutin, doon sa ospital. Natatakot tayo. Pero ito ang sabi ng salita ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Kahit libo-libo pa ang mamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Makikita mo kung paano pinarurusahan ng mga taong masama. Dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos na aking tagapagtanggol. Walang kasamaan, kalamidad o anumang salot ang darating sa iyo. Dahil uutusan ng Diyos ang kanyang maanghel upang ingatan ka saan ka man magpunta. Kapatid ko, yan ang pangako sa iyo ng Panginoon. Pag si Lord ang nangako, tutuparin niya. Tutuparin niya yan. Sa unang hari 8:56, purihin si Yahweh, tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako. Binigyan ng kapayapaan ang bayang niyang Israel. Sa lahat niyang mga pangako kay Moses, wala isa mang nasira. Alam mo, pagka ang Diyos ang nangako, tutuparin niya. Tutuparin niya to. Ito ang panahon na sa gitna ng ganitong sitwasyon, tayo'y manghawak sa kanyang salita. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. He will protect us. At naniniwala ako sa paghawak natin sa pangako, sa kanyang salita. Dito natin mararanasan ang kamangha-mangha o kagilagilalas na kapangyarihan ng ating Diyos, ng ating Ama, ng ating pinaglilingkuran. Manghawak tayo sa salita ng Panginoon. Alam mo, maganda yung devotion naming family kagabi. Ito ang sabi niya, magulo o mapayapa man ang ating sitwasyon, kapag ang salita ng Diyos ang ating iniisip bago matulog, magdudulot ito sa atin ng kapahingahan at kaginawahan. Kapatid ko, ang takot na bumabalot sa iyo, bumabalot sa atin. Etong apat na ito, ang mga salita na kung saan tatalo sa takot na umaalipin sa iyo. Kayang-kaya ng Panginoon pagtagumpayin tayo sa mga takot na umaalipin sa atin. Pagpalain ka ng Panginoon at nawa, patuloy nating maranasan ang kapayapaan, ang kagalakan, kaginawahan na nagmumula Diyos. God bless you. Maranasan mo ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Peace be with you, brother and sister. God bless you.